Pilipinas noon at sinasabi ngayon, mas mapapalayo natin sila sa terorista kung magpi-peace talks. Pero nakita natin kay Usman at saka kay alias Marwan na hindi ito nangyayari. At narinig natin ang mga testimonies the last few days na kilala, kasama at nagte-training pa si Marwan ng mga membro ng both MIFF and BIFF. No? At in fact, si Marwan ay nagte-training hindi lang para sa JI but even for the ISIS, no? That's why mismong MILF, 'di ba, sinabi nila na dapat may BBL kung hindi baka sumama sa ISIS yung iba, no? So, ang masasabi ko sa sinasabi ni Chairman Iqbal at ng MILF na wala silang links o hindi sila terorista, action speaks louder than words. Bakit hindi nila masagot kung saan galing ang funding nila? Bakit hindi nila masagot? Bakit mas maganda pa mga gamit nila? Kaso sa AFP. Bakit hindi nila masagot na meron na silang arms factory, meron na silang gawaan ng mga armas, and by the way, no, walang legitimate armed force group na mag-training sa iyo ng paggamit ng Barrett, no, or nung baril na to, na napaka-sophisticated kasi nga more than a kilometer ay kayang snipe. So ang aking impormasyon ay mga terrorist group din ang nagturo sa kanila kung paano gamitin itong baril na to, kaya na-perfect nila. So dun sa sinasabing hindi terorista, again, action speaks louder than words, bakit hindi nila isurrender si Usman? Bakit hindi isurrender si Umbracato? Makikita nyo naman kapag ka militar o SAF ang pumasok sa loob ng teritoryo nila, death penalty, patay, hindi basta-basta makakalabas ng buhay. Pero kapag ka miyembro nila ang gumawa ng terrorist act, ng arson, ng raid, katulad ni Umbracato, ang penalty nila, aalisin lang daw sa hanay nila. No? Ni hindi kukulong, there's no penalty. So makikita mo uneven yung justice. And to be very clear, no? I'm talking about the MILF and not our Muslim brother and sisters. No? Doon lang naman nag-react si Governor Hataman, but we were able to talk afterwards. Nagkakaintindihan kaming dalawa at yung oppression lang, no, nung mga kapatid natin Muslim ang nasa isip niya, but nung klaro sa kanya that I'm talking about terrorist groups and MILF na nakaka-oppress din sa kanila. So we agreed to disagree at nakikita niya din yung punto ko. Kasi sa marami sa mga nasa Mindanao, sa Cotabato, North Cotabato, South Cotabato, Cagayan de Oro, Jensan, Zamboanga, dun sa mga nakakasubok ng terror acts, di ba? MI ang MI, BIFF, tapos may dalawang, by the way, may dalawang bagong grupo ngayon na binubuo din at may pangalan, no? And lastly, I'd like to mention that the MILF is not respecting the ceasefire. Kasi ibig sabihin ng ceasefire, hindi lang hindi magpuputukan. Ibig sabihin, hindi mo i-strengthen yung position mo. But tuloy-tuloy ang training nila, tuloy-tuloy ang pagbili ng bagong armas. In the next few days, no, lalabas yung iba pang mas modern na weaponry na ginamit hindi lang sa Mama Sapano kung hindi sa ibang parts ng bansa, no? And nagsisimula na rin magsalita ang iba't ibang mga kongresista, iba't ibang mga local officials dun sa nagaganap na training at sa lugar nila. Dati kasi sinasang-alang-alang nila hindi lang yung peace process pero yung kahilingan ng Pangulo na to give peace a chance. Pero nung nalaman nila that it's happening all over, ay naalarma na rin sila, no? So you can expect that the citizens, no, will start talking about the activities of the MILF and their allied groups in their different places, and it will confirm, no, that they're not only growing in numbers in terms of recruitment for their political process, but they are strengthening their armed forces, no? At isa sa ginagamit nila dito, nakakalungkot, ay pera din ng gobyerno. Kasi Yan po ang press conference sa Senado ni Senador Alan Peter Cayetano at iginiit niyang dapat daw isurrender ng MILF ang mga terorista. Nauna nang sinabi ng MILF na wala silang kinakanlong na terorista.